Bilisin mo ang takbo at abutin sila. Sige, Zib. Huwag mo na akong pilitin. Pinatay niya ang nanay ko. Hindi ko siya kikilalanin. Bilis, bilis, bilis. Zhang, para ka na, bumalik ka at magpakasal. Hindi ako magpapakasal sa babaerong iyon. Huwag ka nang umasa. Paano ka nangahas na magtanan sa kasal ng hayagan? Alam mo ba, gaano kalaking problema ito sa pamilya? Kay Baofa, punyetang yan. Hindi lang niya inimbitahan ang kanyang mga ex-girlfriends. Isang ex may kasamang anak. Malaking seda. Paano ako magpapakasal? Wala akong pakialam, ibalik mo ako. Hindi ako pupunta. Ikaw ang magpakasal. Kung ayaw mong magpakasal, hayaan mo akong magdesisyon. Hindi ako aalis hanggat di ako ikinakasal. Nasaan ba ito? Hindi ba't ako ang nakatakas mula sa Hindi ba ako gusto ni Kay Bao ba? Papa, makakahanap ako ng pakakasalan para sa papeles. Papayag ba ang pamilya Kay na pakasal siya? Kunin mo ang mi mo. Magpakasal tayo. Aray. Basura ka. Hindi mapaghiwalay, hindi mapaghiwalay, hindi mapaghiwalay. Walang diborsyo. 1 milyon lang naman eh. Pwedeng pangbili ng bahay at pangalis mo yang pera. Gago ka, ang lakas ng loob mong magmayaba. Huwag kang aalis, sige na, bubugbugin kita ngayon. Anong ginagawa mo? Aray, hahaha ako ang nanakit. Parang niebe, tingnan mo kung sino ang hinahanap. Paano mo sinaktan ang nanay ko? May natural bang kalaban dito? Ma, tama na ang pagpapanggap. Ang sampal ay tumama sa mukha ni Chuxi. Alam kong sino ang nanakit. Masakit ba? Ma, ilang beses ko nang sinabi. Kahit walang kakayahan si Chukyu, matapat naman siya, hindi ko siya iiwan kung mabuti ang trato niya. Kalimutan mo na ang ideyang ito. Hindi ko ito ginagawa para sa... Nasa krisis ang kumpanya ngayon. Pumayag si Kay Baohua. Basta pakasal ka sa kanya. Bibigyan lang tayo ng 1 milyon. Ano pang hinihintay mo? Hindi ko gagawin para sa 1 milyon. Magpakasal sa isang playboy na ganyan. Kaya ko nang asikasuhin ang kumpanya. Kaya mong solusyonan. Ano nang masosolusyonan mo? Krimen ba ang dagat basurang manlulok? Tatanggalin na ba? Ayokong marinig ito muli. Ganito ka tumulong sa kanya. Pagdating ng kaarawan ng lolo, nais kong makita ang pagprotekta. Pinutol na ni nanay ang relasyon nyo. Huwag mong damdamin. 2 araw na lang ang kaarawan ni lolo. Pakibigay sa kanya ang alak na ito. Mababago rin ito ang tingin nila sa'yo. Pero kung alak lang ang ibibigay ko, hahanap pa rin ng mali si Tio at tauhan. Mahal, papayag ka bang maghanda ako ng regalo? Pero kung alak lang ang ibibigay ko, hahanap pa rin ng mali si Tio at tauhan. Mahal, papayag ka bang maghanda ako ng regalo? Saan ka kukuha ng pera? Sige, pagod na ako. Panginoon, 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay naunawaan mo rin. Handa ka bang patawarin ang Panginoon? Patawarin ko siya sa kanyang mga pangarap. Ngunit bukas ay ika-negatibo 80 kaarawan ni Jiang. Gagamitin ko ang pangalan ng asawa kong si Jiang Roxue. Maghanda ng mga regalong pangkaarawan. Hayaan na lang natin siya ang bahala. Tatay, ika-80 kaarawan mo ngayon. Ang hotel na ito, ang VIP box ay inihanda ni Shu. Inilaan ko ito para sa iyo 1 buwan pa ang nakaraan. Ha 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 ha. Ito ang espesyal kong Jade Rui para sa'yo. Nais kong mabuhay ka ng matagal. Swertehin ka sana. Ha ha ha, mapagmalasakit ang apo ko. Ha, tama nga. Parang niebe. Ay, nakalimutan niya ang apo mo. Hindi ko binanggit si Roxu, lalong lumalala ang sitwasyon. Okay lang kahit di mo igalang ang kumpanya. Ngayon hindi ko na ininda ang handaan ng tatay ko. Tatay, lolo. Ika-80 kaarawan ng tatay ko. Pamangkin, huli ka na naman. Hintayin ka pa ng tatay natin dito. Seryoso ka ba sa tatay natin? Sabi ko. Masayang-masaya ang araw na ito. Ito ba ang dala mong panira ng araw? Ito ang klaseng manugang nakahiya-hiya. Karapat dapat ba siyang sumalo sa atin? ZQ, asawa ko ito.
Kaarawan ng lolo ngayon, dadalhin ko talaga siya para sa handaan. Lolo, mahilig ka sa beer. Espesyal naming alay ito para sa'yo, Mautay. 15 taon ng paglilipad. Magkano ang halaga nito? Parang nyebe. Nabalitaan kung may problema sa pera ang kumpanya. Mukhang totoo nga. Kung hindi, bakit wala man lang akong maayos na regalo? Pinsan ko, dahil nakahanap ka ng ganitong manugang. Lalong sumasama ang panlasa mo. Huli na naman, ganitong mumurahin ang dala mo. Akala ng iba wala ng pag-asa ang angkan natin. Sino nagsabing ito ang regalo ko para sa lolo? Ito lang ang nakita namin sa daan. Ang tunay na regalo ay paparating pa. Ano ba ang sinasabi mo? Taga-probinsya ako. Nag-aantay pa ng ibang ayos. Huwag kang mabahala, sige. Luxu. Wala kang pakialam sa basura mo. Hindi ako marunong mamili ng magandang regalo. Ang lakas ng loob mong magmayabang. Parang pulubi ang itsura ko dito. Nagmamalaki ka. Wala kang galang sa lahat. Mga bagay na hindi ko alam. Akala ko ang pamilya Jiang natin ay kahit sinong pulubi makakapasok. Ang pamilya Jiang natin. Hindi ganyan si lolo. Tama na. Huwag nang paulitin pa. Miss Jiang, huwag mong sabihin. Mahalagang mga porselanang asul at puti. Ginseng na may 1,000 taon. Yelong ganodermang 100 taon. May larawan din ni Han Quan King Feng ni Tang Bohu. Lahat ito aabot sa milyon-milyon. Ako ang pinag-uusapan. Di ko inasahang ganoon ka-komportable siksibo. Mukhang aminado na ang matanda sa pagkakamali. Nabalitaan kong ika-negatibo 80 karawan ni Jiang. Padalang kayamanan mula sa kabataang henerasyon. Lahat kami ay naghahangad ng kapalaran kay Jiang. Mahabang buhay katulad ng timog bundok. Salamat. Di ko alam kung sinong bata nagpadala ng regalong ito. Baka may pagkakamali dito. Tama. Para sa kanya talaga ito. Magaling ang aking apo. Mawalang galang na, Ginoong Jiang. Ako ang nagdala ng regalo mula kay Jiang Roxui. Kailan ko ito inihanda? Si Roxu pala ang nagpadala. Ha, paumanhin sa lahat. Huli na ako. Paano ka nakarating dito? Ako ang tumawag sa kanya. Sa anumang paraan, magiging manugang na siya ng pamilyang Giant. Pinapunta ko siya dito, batiin ang matanda sa kanyang kaarawan. Ano ng problema? Bagong manugang. Bagong manugang. Sige, ito. Tunay ang pagmamahal niya kay X. Bubuhayin ko muli ang relasyon namin, ina. Masyado kang malambot. Huwag kang magpahiya rito. Lumabas ka na ngayon. Ina, ano ang ginagawa mo? Dumating ka ng tulad ng pangako. Sa ngalan ng aming chair, napakaraming mahahalagang regalo. Nakikinig ka ba? Oo. Isang maliit na bagay lamang. Walang halaga ang mga ito sa pamilyang Kai. Hahaha. Ito ang inihanda ko para sa asawa ko. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kay Baobao. Tingnan mong mabuti. Ito ang mga ipinadala mo. Kanselahin at huwag pansinin. Hindi akin ang ina. Ikaw ba ito? Walang kwentang manugang. Suriing muli ni AK ang mga ito. Talaga ba? Inggit ka sa akin, tol. Pero wala kang magagawa. Ganito ang buhay ng mayayaman. Ang agwat natin mayaman at mahirap. Naiinggit ako sa'yo. Haha. Asawa, hindi talaga sa kanya ang mga ito. Ulitin ko. Salamat sa dalisay mong pagmamahal, AK. Pero hindi natin kailangang paniwalaan ang mga ito. Bawiin mo ito. Anong gusto mong gawin? Haha, AK. Huwag mong pakinggan si Roxu. Pangako ni tita sa'yo, maghihiwalay na sila sa lalong madaling panahon. Ikaw ang pinakaangkop para kay Roxu. Hahaha, ang bait mo talaga, tita. Ang buhay ni Roxo ay love at first sight.
Maaari ko siyang pakasalan. Sobrang swerte ko. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi inaasahang pag-imbita ng nanay ko. Pero birthday party ng lolo ko ang okasyon na yon. Paumanhin, pero hindi ako magiging maginhawa para sa'yo. Kailangan mong mag-isip ng malinaw. Kung iiwan kita ngayon, mawawasak ang kumpanya. Huwag mo nang abalahin. Napakaganda. Sumunod ka sa akin. Bakit ka nakatayo dyan? Bilasan mo at iwan ako. Payaso. Luluhod ako para sa'yo. Ang pamilyang Kai kayang magbigay ng magandang regalo. Ano? Para kanino iyan? Hindi mo sinabi, regalo ba ito ng anak ko sa matanda? Tama. Paid liver ang upuan dito mismo. Palengke. Sino makakapagpakita ng ganitong estilo? Hindi ako yon. May pagkakasunod pa kaya? Tama. Imposible. Galing kay Master Chu ang mga regalong ito. General na kinatawan. Ha 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 ha. Pangit na palabas, pangit na palabas. Walang ibang talento. Ang galing talaga nitong panloloko. Nagpakuha pa sila ng mga artista para magpasikat. Tama ka. Sabi ko. Bakit may nagbigay ng milyon-milyong regalo sa akin? Ikaw pala ang may gawa nito. Sa tingin ko peke ang mga ito. Galit na galit ako. Sinisira mo ba ang ika-negatibo 80 kaarawan ng matanda? Nanay, wala akong. Lahat ng ito ay totoo. Tunay. Nabili ka, hindi ganun kalaki ang halaga. Makakakuha ka pa ng tunay. Tumingin kayo rito. Ito ang sertipikasyon ni Master Qian Lao mismo. Maaring i-verify ng lahat. Ganap na katapatan. Totoo, totoo ito. Nakita ko ang sulat kamay ni Ji Chen nung bata pa ako. Hindi ko inaasahang makikita ulit ito. Talagang imposible ito. AK, may sasabihin ka ba? Ang lakas ng loob mong makipagkita sa iba. Ikaw talaga. Wala kang hiya. Ikaw. Hintayin niyo ako. Mahal, nagtagumpay ako. Masaya ka ba? Lumabas ka muna kasama ako. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Asawa. Ipinapakita ko na ang lahat. Sa totoo lang, ako ang tagapagtanggol ni Chu Jiangshan. Nag-isang tagapagmana ng Chu Group. Lola. Ako na ang sasamahan sa'yo palagi. Wala nang mananakit sa'yo. Maghiwalay na tayo. Asawa. Mabuti. Ano ng problema mo? Akala ko wala kang pera at kakayahan. Pero matapat ka naman sana. Pero ngayon, labis kitang nadidismaya. Ako'y. Anong nagawa ko? Hoy, asawa. Ako talaga ang tagapagmana ng Chu Group. Ganyan pa rin ang sinasabi mo. Alam kong lalaki ka. Mahilig ka sa reputasyon. Sa 3 taon, pinagtatawanan ka ng iba. May mga hinaing ka. Kaya isinama kita rito. Pero sa harap ko, magsabi ka ng totoo. Hahaha, ganito na ang oras. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Sa tingin mo maniniwala ako. Si Chu Jiangshan, pinakamayaman sa China. Nasa Kyoto siya, malulusog na anak. Ikaw nasa Haiche. Akala mo tanga ako. Kaya ko ito. Huwag kang magpaliwanag. Sabihin mo ang totoo. Saan galing ang pera para sa palabas? Kung magsisinungaling ka uli, maghihiwalay na tayo ngayon. Sige, sasabihin ko na. Kanino ba ako nagsasalita? Pinoprotektahan ko talaga ang apo ko. Wag na, humanap na lang ng dahilan. Sa totoo lang, bumili ako ng lotto tickets, nanalo pa ako ng unang premyo. Hoy hoy hoy. Ganun pala. Hindi mapupunan ito. Hoy Mrs., hindi tayo maghihiwalay. Sinabi mo ang totoo. Siyempre, hindi kita iiwan. Huwag ka nang magsinungaling ulit. Minsan ang talino ng asawa ko.
Minsan may hindi pagkakaintindihan. Ang cute-cute. Pero bakit ang laki ng ginastos sa regalo? Dapat sa importante ginamit ang pera. Ayaw maniwala ng nanay ko. Ako na ang bahala. Hoy, ito ba ang pinsan ko at ang una niyang kabiguan? Alam mong wala kang maipagmamalaki. Nahihiya ka bang batiin ang lolo mo? Pinsan, sabi ko sa'yo talaga, 80th birthday ng lolo mo ngayon o hindi. Okay lang kung patuloy kang walang silbi. Kahit pakitang tao man lang, narinig ko rin, nakot ang 1 milyong pondo ng kumpanya mo. Mukhang, kinukuha mo lahat ng pera ng pamilya para sa sariling interes. Pogi, tigilan mo ang kalokohan. Kumpanya ko yan. Ako ang bahala sa problema. Huwag kang makialam. Ate, sasabihin ko sa'yo. Naichiro, hindi nanay mo ang may gawa nito. Pero wala yan. Pagkatapos ngayon, akin na ang kumpanya mo. Magsigaw ka pa ng konti habang may time ka. Anong ibig mong sabihin? Wala lang yon, pinsan. Tingnan mo ito. Para kay Lolo, nakipag-ugnayan ako sa Zoo Family, ang pinakamakapangyarihan. Sa akin pala ang regalong ibinigay kay Lolo. Pag-aari ko na ba ang kumpanya mo? Huwag kang mag-alala, asawa. Walang makakaagaw sa iyong mga pag-aari. Hindi ako. Mas masahol ka pa sa aso. Nagmamayabang ka rin sa harap ko. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng pamilyang Zoo. Ang pamilyang Zoo ay hindi lang pangunahing angkan sa Poseidon. Ang pinakamakapangyarihan, nakatali sila sa pamilyang Chu, pinakamayamang angkan sa China. Sangay lang ba ito ng pamilyang Chu? Akala ko may kakayahan ka. Pero ito pala. Basura ka lang. Huwag mong isipin Chu ang apelyido mo, at may kinalaman sa pamilyang Chu. Kapag nagpakita si Chu, isang kisap mata lang niya kayang kontrolin ang 3 bayan ng China, at durugin ang aming pangalawa linyang angkan na Jiang. Anong kinalaman mo sa kapangyarihan ng pamilyang Chu? Tigilan mo na yang kalokohan. Anong gusto mong gawin? Tatay, ang apo mo'y naghanda ng espesyal na regalo para sa iyo. Tatay, tingnan niyo ang regalong ipinaghanda ko sa inyo. Ito ang pangunahing pamilya ng mga milyon-milyong kontrata ni Zheng Wenming. Haha, hari ng Weiqi. Hahaha, ang bait mo talagang maghintay. Kontrata ng pamilya ko. Gustong-gusto ng asawa ko ito. Ang asawa ko ay nagkakahalaga pa ng milyon-milyon. Hoy, bakit hindi ka nagsalita ng direkta? Hindi ito para pasayahin ka. Ako ang unang kumuha. Pupunta ako sa Zoo Group para pirmahan ang kontrata. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na si Ezio. Kapag napirmahan na ang kontrata, magkakabisa agad. Hahaha, mabait ka talagang apo. Tatay, sa kontratang ito, hindi na mapapasara ang kumpanyang pinamamahalaan ni Huzo. Pagsasara. Ano ang nangyayari? Hindi sinabi ni Rockzo sa inyo. Wasak ang puhunan ng kumpanya ng pamilyang Jiang. 10 milyon ang lugi sa loob. Pero, buti na lang ang apo, nakuha ko ang kontratang ito. Kung hindi, magkakagulo ang birthday party ngayon. Liu Zhu, binisita ko ang branch kung saan pumanaw ang tatay mong si Hao Hao. Nangako akong pansamantalang mamahala sa kumpanya ni Wuzu. Ngayon may malaking problema ang kumpanya. Paano niyo ako itinaguan ito? Hindi sinabi ni Roxy sa inyo dahil kaya niya itong ayusin mag-isa. Solusyon daw. Tawagan lang si Jikai. Ipagbibili ang anak ko para punan ito, di ba? Bumalik ka. Pumirma ka na ng kontrata. Hintayin mong mapirmahan ng kontrata. Ikaw ang mamamahala sa kumpanya. Sige po, aalis na ako. Hindi pwedeng gawin ito ni Lolo. Huwag nang magdaldalan. Sino ang pumirma sa kontratang ito? Sino ang mamamahala sa kumpanya? Anong magagawa ko? Hoy asawa, huwag kang mag-alala. Siksuwei ang pumirma sa kontratang ito. May mga taong hayagan, kayang-kaya mong magsalita ng kahit ano. Bakit kulang pa ang buhay na ibinigay ko kay Lolo? Xu Ziyu, tama na ang pagpapanggap. Kilala ka ng lahat na palpak sa Heishi. Dahil sa iyo, napahiya ang pamilyang Jiang. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang mga iyan? Napakaraming pera. Baka naman. Paano nangyaring ganito sa puhunan ni Kurumiya, 10 milyon? Ganyan din halaga ng regalo mo kay Itay noong Pasko.
Baka naman ninakaw nyo ang pondo ng kumpanya. Tigil na sa paninirang puri. May problema ang kumpanya. Mas worried si Zoksui kaysa kanino man. Maagang gumising at gabing matulog araw-araw. 2 o 3 oras lang tulog para lang maayos ang problema ng kumpanya. Samantalang kayo. Ano ba ang ginagawa nyo? Zuzu, sabi mo. Totoo ba talaga ito? Lolo. Simula pagkabata ko'y pinagmamasdan na kita. Malaki ang pangarap. Alam mong mabuti kung anong klaseng tao ako. Kailangan ko pa bang magpaliwanag ng kalokohan? Mahirap masiguro. Huwag magsalita ng padalos-dalos. Naniniwala ka ba? Hindi pwedeng pirmahan ni Tsuweki ang kontrata kay Zeo. Ang asawa ko lang ang may karapatang pumirma. Ha 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 ha. Talagang nabuksan ang aking mga mata ngayon. Mukhang si Heishi ang unang basura. Palitan ko na pangalan ko bilang pambaseng loko sa hype. Pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Handa ka bang makipagbuno sa akin, Tia? Sige, tayaan natin. Kung ganoon nga. Luluhod ako at magmamano kay Rockzu. CJ. Pero kung pipirmahan mo talaga. Hindi lang kami inirapan ng kumpanya. Ang mana ng pangatlong kapatid ay ibibigay din sa amin. Huwag mong isipin yan. Walang problema. Ayos lang ang asawa ko. Kung ganito ang ibig mong sabihin, huwag mo nang kunin yan. Umuwi na tayo at hintayin si Chang dumating at magmano. Ako si Tsuiwekin, kasalukuyang presidente ng Rocksu Company. Narito ako upang pirmahan ang kontrata sa matanda bilang kinatawan ng Angkan Jayang. Pakipaalam mo sa akin. Sige, ipagbibigay alam ko ito sa Ano ang pangalan nitong magandang ito? Gusto mo bang maghapunan mamaya? itong binata. Maging marangal ka naman. Opisina ng Tagapangulo. May tao sa reception na nagsasabing siya ang presidente ng Rocksu Company, Ginoong Hui Weiqi. Sabi niya gusto niyang pirmahan ang kontrata sa Tagapangulo. CJ. Excuse me, ayaw kayong makita ng aming Tagapangulo. Ano? Impossible ito. Kaninang umaga, nag-set kami ni Eizu ng meeting para pirmahan ang kontrata. Mali ito sigurado. Kaninong bahay ito? Hindi. Kung patuloy kang magsasabi nito, papatatawag ako ng seguridad para paalisin ka. Umalis ka sa harap ko. Sino ka ba talaga? Pangahas mo akong pigili. Maging matino ka naman. Ako lang ang binata sa mga Angkan Jayang at Su. Tigil. Sino ang naglakas loob magkagulo sa teritoryo ko? Itong binata. Ako si Xiaoxu. Nagkasundo kami kaninang umaga na pirmahan ang kontrata. Wala ka bang ginagawa? Ayos lang po ako, Tagapangulo. Pero itong binata ay gusto niyang pumasok ng puwersahan sa kumpanya. Alam. Pangahas mong gamulo sa kumpanya? Excuse? Hindi ito pipirmahang kontrata. Nag-ikot lang. Nagkasundo tayo. Bakit ayaw mong pirmahan ang kontrata? Ano ang problema? May komento ka? Pero Ginoong He, kung hindi ito pipirmahan, masisira ang capital chain ng Rocksu. Magsasara na ang buong Zhangjeji. Pagkabangkarote, HMPH. Wala akong pakialam sa pagkabangkarote. Ang mga taong katulad mong nagtatrabaho, saan ako makakakuha ng seguridad? Palabasin niyo siya rito. Eizu, kailangan niyong pirmahan ang kontratang ito. Eizu. Kamusta, Eizu? Hindi pwedeng hindi pirmahan ang kontratang ito. Eizu. Gusto mong pumirma ng kontrata? Pwede tayong magkasundo, pero hindi sa kontrata. Sa pagkakaalam ko, ang some heir sa kumpanya ay alagad ng pangatlong anak ng angkan ni Jiang. Angkan ni Jiang No. Magandang reputasyon ni Nieren sa kanya. Ang angkan ni Jiang, kung kailangan ninyong pumirma. Nakakahiya ito kay Jiang No. Hindi may tatago ang katotohanan. Patayin na natin siya. Ginoong Zhao, hindi ito dapat baliwalay. Ginoong Zhao. Tatay, huwag kang mag-alaga. Weiqi, mapipirmahan ang kontrata. Tumawag si Weiqi. Mukhang ibabalita niya ang magandang balita pagkatapos pumirma. Hoy, anak. Ina, may malaking nangyari. Anong nangyari? Huwag kayong mag-alala. Tatay, maliit lang na problema ito, kaya ito ni Wuchi. Ano ba talaga ang nangyari?
Ina, bigla akong tinabangan ni Zhu. Ayaw niyang makipagkasundo sa akin. Pinalayas ako ng gwardiya. Sabi pa niya, si Jiang Longsun lang ang kanyang pinirmahan. Ina, ano ang gagawin ko? Kung ganun, puntahan mo siya. Dapat mapirmahan mo ito ngayong araw. Pag hindi, huwag ka nang umuwi. Ano ng problema? Ginoong Zhou, hindi ko ito magiging bish, matutong pumirma. Ate, kung mali ang naalala, nakipagsapalaran ka sa talunan. Huwag kang magpakumbaba pagdating ng panahon. Ano ang ginawa mo? Mabuti naman, ina. Ano ang ginagawa mo? Ganitong oras na pinoprotektahan mo pa ang basurang ito. Ina, ilang beses ko nang sinabi, sabi mo hindi siya basura. Asawa ko siya, si Jiang Rox. Wuxue, magising ka nga. Tingnan mo ang kabaong na ito. Huwag kang makipagsapalaran sa tatay. Ayos na ngayon. Wala na ang kumpanya. Ibinigay ko na ang mana mo sa tatay. Mabuti. Manatiling kumpiyansa, ako lang ang makakapirma nito. Gago ka. Ano na naman? Sige kung ano man. Maghiwalay na tayo ngayon din. Pag naghiwalay tayo, magpapakamatay ako. Pwede bang tumigil ka na? Sige na. Wala kang pusong tao. Akala mo kung sino ka na. Wala kang pakialam kung mamatay ako. Ano? Mabuti pang mamatay na lang ako. Sandali lang. Hoy. Anong klaseng anak ang pinaglihi ko? Hahaha, wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng matanda. Aray. Hahaha. Kay Baofa. Anong ginagawa mo rito? Bakit ako nandito? Kailangan kitang sundin. Ay, Ginoong Kay. Huwag mo nang pansinin ang basurang to. Tara na, halika't pumasok ka na. Haha, huwag mo isipin ang nangyari sa birthday kanina. Hindi ba sila maghihiwalay na? Haha. Zhang Zhu, bibigyan kita ng huling tsansa. Basta ay panga ko mong pakakasalan mo ako, kaya kitang bayaran para mabawi ang Roxu. Kung hindi, lagi mo akong pinapalayo sa'yo. Ang angka namin kaya hindi kailanman mawawala. Nanggugulo ka. Ano ba ang mapapala ko sa pananakot sa'yo? Narinig ko na ang Meniakis mong pinsan. Gumawa siya ng kontratang Chino. Ayaw mo akong pakasalan. Ipinamana sa'yo ng tatay mo ang kumpanya. Dapat mong pumayag. Ma, hindi ako magpapakasal. Pakakasalan ka. Magaling. Sinayang mo huling chance ako. Hintayin mong makaalis ako. Kapag nagsisi ka, kailangan mong lumuhod. Sino ka? Magpapakilala ako sa tamang panahon. Lumayas ka na. Ang lakas ng loob ng talunang to. Jiang Roxu, makinig ka. Simula ngayon. Sa Hai Cheng, walang makikipagkita sa'yo. Kung talagang gusto Nix, tapos na talaga tayo. Anong maganda? Sige, kumain ka na lang. Masarap kainin mo, ang sarap. Hahaha kay Baofa. Naghahanap ka ng kamatayan. Bakit galit? Sige suntukin mo ako. Ayan, suntukin mo nga ako. Kapag sinuntok mo ako, lahat kayo. Pagsawan ako sa asawa mo, ibebenta ko sa black market. Paglaruan ng mga hampas lupa. Ha. Aray, hindi ako okay. Ang sama ng dati. Huwag kang mag-alala, mahal. Maghihintay kami sa bahay. Darating din ang oras na sila ang lalapit. Sige, titingnan ko. Gagaw ka, ang lakas ng loob mong pumirma sa harap ko. Heto na nga ba? Bigla dumating si Master Xu. Baka si Emanzu, ipinipilit na pirmahan ni Roxui ang kontrata. Anong gagawin ni MK? Mukhang si Emanzu na ang tangang sinasabi mo. Pipirmahan ko ang kontrata kay Roxu. Ikaw. Huwag kang magpakampante. Ha? Hoy Prinsesa Kay, huwag ka sanang aalis. Bakit biglang naging makapangyarihan ang prinsipe?
Agad mong nahulaan ang intensyon ko. Siya kaya ang sumira sa kontratang ito. Talagang humanga ako. Walang kwentang manugang na lalaki. Bakit napakahirap nito? Ano ba ang tagumpay o kabiguan? Pamilya tayo. Pinsan ko pa rin ako sa huli. Gusto kong personal na pirmahan ng presidente ang kontrata. Mukhang mas tapat. Pinakawalan ko ang pinsan ko. Paumanhin po. Yamang hindi mo pinakiusapan si Roxo na pumirma. Hindi na tayo magre-recruit. Mahal, gutom ka ba? Bibigyan kita, luto ka ng makakain. Kanselahin. Walang hiya. Bitawan mo ako. Magandang pagkakataon naman ito ngayon. Naalala mo pa ba ang away natin sa tiyahin ko? Sabi ng kapatid ko, kung pipirmahan mo lang ang kontratang ito, gusto niyang pumunta at magmano ng personal sayo. Layas dyan. Nangahas ka pang paluin si Master. Alam mo ba ang malaking gulo na nasangkot ka? Anong nangyayari? Darating siya ngayon. Nakiusap ako kay Roxo na pirmahan ang kontrata sa Zoo Group. Siya mismo ang nagsabing pirmahan natin ang kontrata. Naalala ko pa noong nasa hotel ako. Nakipagpustahan ako sa tiyahin ko. Mula nang umalis ang nanay ko, araw-araw kaming inaapi ng tiyahin ko at mga kaibigan niya. Ngayon naman sila ang namalimos sa atin. Papalampasin mo lang ng ganito. Di ba? Bihira kang kumita ng mas malaki sa akin. Wakey, nandoon ka rin nung nasa hotel tayo. Narinig mismo ng matanda ang lahat. Nakatingin ako sa'yo. Tawagan mo ang nanay mo. Sir, huwag po kayong maloko ng basurang ito. Kailan ko sinabi, nakiusap ako kay Jeng Roxo na pirmahan ang kontrata. Tigilan mo ang pang-istorbo. Sino daw ang pumirma ng kontrata ayon sa amo? Huwag mong tratuhin ang mga tao na tanga. Kung hindi dahil kay Azu na tumawag sa pangalan ko, hayaan ang anak kong si Roxo na pumirma ng kontrata. Mabait kayong magbigay ng oportunidad sa amin. Mainit ang ulo ko ngayon, mas malakas ang momentum ngayon kaysa dati. Kaya't dahil pustahan ito, hindi halata ang resulta. Tayo ang nanalo. Tanggapin niyong talo kayo. Dapat magmano ang nanay niyo sa amin pagkatapos niyang matalo. Pumunta rin siya at lumuhod para makiusap na pirmahan namin ang kontrata. Huwag kang lumabis, sino ba ang mas nangiinis? Hindi pa ba sapat ang pang-aapi kay Wuxu nitong mga nakaraang taon? Mula ng 3 taon, nang maipasa ang kumpanya kay Wuxu, hindi tumigil ang mga pakulo ninyo. Sa tuwing nagkakamali ang kumpanya, 8-1-0 na beses, lahat ito gawa ni Fen at mga tauhan ng pangalawang tiyuhin. Hugh, sino ka ba para mangyala? Wala kang karapatang makialam sa kumpanya. Paano naman ako? Kuya Wengsu, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magparatang ng walang basihan. Dapat may ebidensya ka sa lahat ng sinasabi mo. Mukhang di ko kailangang ipakita ang ebidensya. Hindi ka magsisi sa sarili mo. Hugh, wala kang silbi. Anong ebidensyang maipapakita mo? Ito ba ang tinutukoy mo? Ano ang problema? Ang problema ngayon, kapag di mo pirmahan ang kontratang ito, magsasara ang kumpanya. Akala mo makakabuti sa'yo kapag nabangkarota tayo. Mabuti pang pirmahan mo na ito. Gusto mo bang makipagkita o? Hoy classmate, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto classmate. Roxo, sapat na ang respetong binigay ko sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Ni minsan ay hindi pa nag-anyaya ang nakatatanda sa nakababata. Kung hindi mo alam, huwag mong sisihin ang iyong tiyahin kung lalabanan ka. Dumating na ang tiyahin ko sa bahay natin. Huwag mong gamitin ang edad mo. Ayaw mong maging utang na loob ka, di ba?
Huwag kang lumampas. Sobra na ang pananakot. Tiya, kayo mismo ang gumawa ng pustahang ito. Kayo ay nakatatanda. Dapat maging huwaran. Hindi dapat ako magsalita ng walang sinasabi. Tinitigil lang ni Jiang Rockzu, hayaan ang kanyang ina na apihin ang matatanda. Itigil mo na ang panginikil. Chay, pag-isipan mo ang mangyayari pagbagsak ng pamilya Zhang, ang mga mamahaling bahay sa pangalan mo. Paano naman ang mga proyektong puhunan? Kung hindi ka magmamano ngayon, sa panahong iyon, mawawala lahat. Mga kayamanan ko. Lahat ito'y lihim na kinuha sa Rockzu Company. Tama. Imposibleng malaman niya ito. Paano kung may ebidensya siya? Hayaan na, tiisin ko na lang. Aayusin ko siya sa ibang panahon. Bilang nakatatanda, ako. Ayokong makipagtalo sa nakababatang henerasyon. Hindi mo makontrol ang walang kwentang asawa mo. Hoy. Si Chuk Xiao ay hindi pa bigat. Ano kaya kung ganito? Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng iyong ama. Magmamano ako sa kanya. Pagkatapos, pumirma ka ng kontrata sa Joe Group. Sobrang respeto na ang ibinigay ko. Sabihin mo sa asawa mong tumigil sa pagpapahirap sa akin. Dala ng anak ko ang kontrata. Kinuha mo ang kontrata. Tapos na ang pustahang ito. Pumirma ka na. Mahal. Pag-isipan mo, ilang taon na. Gaano karaming dugo ang sinipsip ng tiyahin at tiyuhin mo? Mas alam mo. Ang krisis na ito sa capital chain. Sa totoo lang, sila ang may kasalanan nito. Hayaan mong sabihin ko. Mas mabuting ikaw na lang ang gumawa. Ngunit ang direktor ng kumpanya, si Lolo ang chairman. Kahit para sa kanya, kailangan kong pirmahan ang kontratang ito. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kaya bigla na lang? Si Amy Fizu lang ang papayag na ako ang pumirma. Baka nililin lang ako ni Xueiki. Pete, ako ang nag-ayos para kay Ezio. Paano ako magluloko sa asawa? Parang hindi naman. Lahat sila yumukod sa atin. 80% totoo. Kailangan kong tumawag para magtanong. Si Shu tagapangasiwa. Sinunod ko ang mga utos ninyo. Mabuti nang mapaalis ang buitreng Jiang na yon. Si Chi tagapangasiwa. Di ko alam kung kailan ako nakilala ni Jizo. Narito na ang pangatlong anak na lalaki ng Jiang. Ngayon ko personal na hiniling na tulungan mo siya. Hindi ito ang hiningi ng matanda. Napunta ako rito dahil kay Panginoong Chuxiu. Pakiusap po Panginoong Chuxiu. Panginoong Chuxiu, di mo ba binigay ang mana mo 3 taon na ang nakalipat? Hindi mo ito nauunawaan. Ang daming tao sa pamilya Chu. Si Xu Xiao lang ang nakapukaw sa matanda. Lagi niyang inaalagaan si Master Chukyu, tandaan mo. Ngayon, si Master Chukyu na lamang ang pag-asa ng pamilya Chu. Bro, ganun pala ang sitwasyon. Mukhang si Master Chukyu. Umibig siya kay Jiang Rockzu mula sa pamilya Jiang. May asawa na ang babaeng yon. At ang asawa niya ay kilalang kerida sa Haicheng. Ano nga ba tawag doon? Bulag si Chu sa pagkilala sa dakilang tao. Patawarin mo ako, Steward Chi. Tiniis ng binata ang paghamak, pambihirang talino. Talagang siya ang pinagpala ng matandang tagapagmana. Pero kung wala ang payo mo, hindi ako makapaniwalang totoo. Hindi kasalanan ang di alam. Yun lang ang sasabihin ko. Ano ang susunod na gagawin? Dapat may magandang plano ka na. Malinaw. Hoy, anong balita? Chairman Rockzu, tumawag si President Jiang Rockzu. Kausapin kanya tungkol sa kontrata. Sagutin mo agad. Ang susunod ay... Para sa akin, si Zhou Guoming. Tama nga. Pwede ka nang pumirma. Sige. Ano ng problema, asawa? Pumanaw na si Zhou. Hindi. Pinapirma lang niya ako sa kontrata. At sinabing ngayon ay pwede ka na. Para. Hindi ba ito magandang balita? Mabuti naman. Pero sobrang galang niya sa akin.
Sino ba nakakaalam? Sa tingin ko ikaw ang pinagkakatiwalaan sa pamilya Jiang. Iginagalang kita dahil pinahahalagahan kita. Pero si Im Zhu naman. May mga bihasang tao sa bawat henerasyon. Eksperto siguro si Im Zhu sa pagpili. Sige, ihahatid na kita. Bakit napakagranding okasyon? Sabi ko na eh. Siguro sinabi ni Butler Key ang injury ko. Sobra kang binibola ng asawa mo. May problema kapag kakaiba ang takbo. Huwag mag-alala sa panluloko. Hoy asawa, nag-aalangan ka pa rin. Hindi na. Sana maintindihan ni Em Zhu ang mga sasabihin ko. Maligayang pagbisita sa amin. Si Jo Mo-yong ay sumalubong. Ginoong Zhou, bakit kayo mismo ang bumaba para salubungin kami? Kaya dapat din kayong bumaba para salubungin ako dahil si Binibining Jiang. Ito si Binibining Jiang, ang pinakamagaling na babaeng presidente ng Haicheng. Haha, ang gagaling ng mga kabataan ngayon. Ahahaha. Ginoong Zhou, napakabait ninyo. Wala iyon, hindi naman. Hoy, huwag na tayong tumayo dito. Nagpahanda na ako ng pinakamagandang biluotsen. Tara na sa taas. Mag-inuman at kwentuhan. Sige na. Sige na. Itay. Kailangan mong magpasya para sa amin. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Matanda ka na, umiiyak ka pa rin. Ano na naman ang nangyari? Hindi na pirmahan ang kontrata. Masidong mapang-api ang pamilya ng ikatlong kapatid. Hindi mo alam. Si Jiang Rockzo na iyan, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit. Nakita ko yung matandang si Joe Bum-i. Sinadya niyang hamakin kami ni inay. Si Roxu pa kayang mapahiya sa inyo? Buti nga at hindi ninyo inaapi si Roxu. Itay. Ngayon hindi naman kami nang aapi. Tita ito. Huwag kayong magpaloko sa batang iyon. Ngayon lang ako nakahanap ng kakampi. Nakilala ko si Ginoong Zhou. Kanina nung pipirmahan ko na ang kontrata, biglang naging masama ang loob ni Zhou. Pinapapalayas ako ng gwardiya. Sabi ko na artista ako, walang hiya talaga siya. Yang matandang yan. Akala ko magkasama kaming yumaman. Ni hindi man lang ako binigyan ng mukha. HMPH, ang yabang talaga. Ang ganda daw ng snowman, puri ng puri ang katawan. Nagtataka ako nung marinig ko. Matanda na nga daw siya. Bakit ba siya manyak sa pinsan mo? Tapos pinapirma niya si Roxu. Pupunta na ako ngayon din. Sa tingin ko ang pinsan ko. May kalokohan sigurong nangyari. Baka nakipagtalik siya kay Ginoong Zhou. Kaya, ni hindi ako binigyan ng mukha ni Zhou. Pinahiya ako sa harap ng lahat ng gwardiya. Sobra na. Si Kuya Chu ang sinasabi ko. Ang lakas ng loob mong makipagpustahan sa harap ng lahat. Itay. Nakakabahala ang ugali ng anak at manugang ng kapatid mo. Walang hiyayang nakahiga sa kama ng matanda. May naloko na nagpagulo pa sa amin. Kaya hindi ko alam kung bakit pa ako pumunta. Ang yabang talaga ni Chuzi. Si Chuxiu yan, dapat mismong nanay ko ang pumunta. Pinilit pa kaming magdapa at magmano sa kanya. Ang nanay ko para sa pamilyang Jiang, para sa kumpanya. Malaking kawalan ng katarungan yan. Paano ito nangyari? Walang ganyang walang hiya sa angkan namin. Lolo, nakipagkontrata ako sa Zhou Group. Walang hiya ka talaga. Nang ahas kang humarap sa kin. Jiang Roxu. Ikinalulungkot ko talaga ang ginawa mo. 3 taon na ang nakaraan. Sabing magtataka sa kasal, tumakas ka nga. Nakapag-asawa ng walang kwenta. Ikinahiya ng angka namin sa harap ni Chin Hai.
Nasa isip ko noon ang pagkamatay ni Li Baozang. O pagpapatakbo mo sa kumpanya. Pero, yan ang kabayaran mo sa akin? Matanda. Kung hindi sabihanan kong sumalba sa sitwasyon, nailigtas ang kumpanya nyo mula sa bangkarota, pinangalan ng Xu. Naimbestigahan na ng husto ang kumpanya nyo. Pwede pa kitang turuan ng leksyon dito. Aruga mo sarili mong pamilya. Paano niya ito nalaman? Matagal na ang panahong iyon. Lumabas ka. Kung alam kong ikahihiya ko ang pamilya Jiang, ang basura na yon ay nagmalaki pa sa harap ko. Anong problema, Lolo? Nagsisisi ka, di ba? Kumusta, Jiang Zongshen? Itong basurang to ang napangasawa mo. Pangahas mong sumigaw sa harap ko. Nakatayo lang sa kwarto at nagmamasid. Alam ko ang lahat. Di ba kakagaling mo lang kay Weekend Ming? Kakakuha lang ng kontratang to. Umalis kayo, hindi ko hahayaang isang ko siya. Lolo. Paano mo nasabi sa akin yan? Ganoon ba? Gawa-gawa mo lang yan para akusahan ako. Lolo, ngayon ko lang nakilala si Inze. Tinanong ko kung bakit gusto niya talagang pirmahan ko. Dahil daw hinaharas ni Tiffany Isu ang mga empleyado, kaya pinaalis siya. Tigilang ang kalokohan dito. Ayaw ako papasukin kanina pa man. Dahil bulok ang pangalan mo. Walang nagtitiwala sa'yo, kaya ako pumirma ng kontrata. Lolo, pumirma na ako ng kontrata. Hahanapin ko rin ang kumpanya. Asawa, alis na tayo. Ha? Tingnan mo sila. Ayusin mo muna ang sarili mo. Gusto niyang pamahalaan ang kumpanya. Araw-araw, pinagtuturo ako ng mga tao. Gaya nga ng sinabi ni Chucky. Mabibwisit pa tayo ng husto. Ang AEC Department, papuntahin mo agad ang ministro. Mr. Zing, hanapin mo ako. Bigyan kita ng isang araw para tanggalin ang mga nakalista. Ito ang chairman at Jiang Mengzi, dalawa ni Jiang Huiyang na shareholders. Gusto mo talagang tanggalin lahat? Anong mga tanong? Walang problema, gagawin ko kagad. Importante ang Jiangsu, hindi maganda ang pamilya Sai. Pag-isahin ang dalawang first class na pamilya maliban sa Joe, kumpletong atake sa ating kumpanya. Pagkawala. Patuloy pang kinukwenta ang mga pagkalugi. Ano? Binabati kita, Yi Jiang. Pagbati, Yi Jiang. Nakuha ang pamamahala ng kumpanya. Masyadong subjektibo si Jiang. Pero kakapasok ko lang sa kumpanya. Medyo magulo pala rito sa kumpanya. May problema ba si Yi Jiang? May maitutulong ba ang Beije? Una kang lumabas. Bakit napakahalaga na personal na dumating si Ebay? Hindi ko ba sinabi kanina? Nais kong magserbisyo sa pinakamagandang dalaga ng Haicheng. Hahaha. Hay, maging marangal naman kayo. Jiang Roxue, tigilan ang pagpapanggap sa harap ko. Kaya mong umakyat sa kama ni Ezeu. Kahit palitan mo pa ng Bai Ziqiang, ayaw mong tanggapin. Kung ayaw mong mawala ang matagal ng customer, paglingkuran mo na lang ako ngayon. Gusto mo tulungan kitang maging chairman? Pwede kitang i-report sa pulis. Ang lakas ng loob mong manapok. Ngayon dito kita dadalhin. Bitawan mo ako. Malas ko talaga. Pakawalan mo ako. Nay, pakawalan niyo po ako. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Pakawalan. Pakawalan niyo ako. Bastos. Tumanggap ka. Aray. Sino ang may lakas ng loob? Sino ba siya?
Ikaw pala ang pinakawalang silbi sa Haicheng. Patay tayo. Paano mo ako nasapo? Ilang taon na ako sa negosyo. Puti at itim, bakit di ka magpapakumbaba? Maniwala ka man o hindi, papatalsikin kita. Ginoong Bai. Wala kang kapangyarihan online. Ang asawa ko ang nanapok sa... Quits na tayo. Lene. Quits. Ang asawa mo ang pinakawalang silbi. Di mo ako kayang pantayan. Putang inang quits yan. Bantayan mo ang bibig mo. Ninja. Di natin kaya makalaban ang ganito. Ibigay mo. Bai. Sa tingin mo gagana ito? Naghanda kami ng asawa ko sa hotel. Narito ako para humingi ng tawad. Marami kayong, wag niyo kaming tularan. Ahahaha. Ganito ang sistema. Pero di matatapos ang usapang ito. Paulit-ulit na lang, pinaglingkuran mo ako ng husto. Sino ang magbabawal sa iyo sa kwanha? Talaga? Kanino mo ito ibibigay? Jay-Chow, anong ibig mong sabihin sa pagpunta mo rito? Ginoong Zhou. Narinig ko sa labas ng pinto. Napakalaki ng tono ni Ginoong Bai. Gusto mo na namang hamakin si Xiao Jianzhou? May mga dialekto. Paano sasabihin? Ginoong Zhu, ano ang pinag-uusapan nyo? Sabi niya papatayin niya ang mga tumulong kay Jiang Roxu. Ginoong Zhou, ang ibig mong sabihin ay tulungan ang Roxu Company. Paano kung gusto kong tumulong? Gusto mo talaga akong patayin? Kung hindi. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nagbibiro lang ako kay Xiao Liu. Nagkakamali kayong lahat. Hindi pagkakaunawaan. Siyempre misunderstanding lang ito. Nasa huwaksya tayo. Paano magkakaroon ng sindikato dito? Ang mga salitang binanggit ay hindi. Jido. Sa panahong ito. Naririnig niyo ba ang mga chismis? Nandito lang ako para guluhin si Xiao Jiang. Ang matalino'y nagpapatigil ng kasinungalingan. Nasaan si Jijiang ngayon? Narito ako para sabihin sa inyo. Bukod sa kontratang napirmahan kahapon, ang aming Joji Group, handang-handang, makipagtulungan sa Roxu Company. Ha. Tiyak na totoo yan. Ako si Joe, hindi katulad ng iba. Mahilig magbiro, gumawa ng kwento mula sa wala, nagtatago ng lihim. Para sa akin, Joe, naniniwala akong magagawa ng kumpanya nyo. Inaasahan ko ang pagpapalago nyo sa Xiaojiang. Lalong lalago, lalong lalakas. Pagdating ng panahon, huwag kalimutan. Alagaan nyo ang Joe Group, ha. Maliit na kumpanya ka lang. Ngunit ang asawa mo'y tagapagmana ng mayamang lalaki. Sa harap niya, ano ang halaga ng pagiging mayaman ko, ha. Huwag kalimutan ang gwapong lalaki. Ako si Joe, sanay tumingin ng maganda. Hindi ako magkakamali, ha. Tama. Lubos akong naniniwala kay Jijiang. Ito, sasabihin ko na sa kumpanya, makikipagtulungan ako kay Ji Xiaojiang. Bigyan natin ng 3 puntos. Ano sa tingin nyo? Kung walang problema, hindi ko na kayo aabalahin. Mauna na ako. Sundan niyo ako. Bakit? Mahal, ako na bahala. Sige ka na. Magtrabaho ka na. Jichu, hatid niyo na lang ako. Sige, Jijo. Ingat. Ginoong Joe. Salamat sa tulong ninyo ngayon. Kung hindi madaling kausap si Jibay. Wala iyon, isang maliit na bagay lamang. Si Binatang Chu mismo ang nagpahayag. Lubos kaming magsusumikap sa Joe Grupo. Ngunit hindi ko inakala. Yamang narito na si Jichu sa Haicheng. Ginoong Joe, huwag kayong magpakahirap. Narinig ko kay Chiguo. Malaki ang naitulong ninyo sa lolo nung buhay pa siya. Ang aming pamilyang Chu ang nabiyayaan ng inyong paglingap. Wala iyon, ang pagnenegosyo. Pansamantala lamang, pagtutulungan para sa parehong benepisyo. Ngunit Ginoong Chu, inaatake na kayo mula sa magkabilang panig. Paano ba sasabihin? Ito ang una.
Siyempre ang iyong tiyahin at tiyuhin sa amahan. Ang kanilang kontrol sa kumpanya ni Wuzu. Hindi lamang simpleng usapin sa ibabaw. Paano naman ang pangalawa? Yaong mga tao mula sa iyong bakasyon. Sa mga huling taon, lumala ang hidwaan sa looban. Kumpara sa pamilyang Jiang, mas mabuti pa kaysa dati. Lanan. Nasa kumpanya ang aking tiyahin at tiyuhin. Ebidensya ng katiwalian at suhol. Naibigay ko na sa gobernador ang buong katayuan ng Qi. Agad silang makakatanggap. Ang pamilyang Chu. 3 taon na ang nakalipas dahil sa awayan nila sa loob. Pinatay ang aking ina. Kaya't piniling iwan ang yaman at karangalan at pumunta sa Haicheng. Pero sino ang mag-aakala? Makikilala ni Ibay ang asawa ko. Nang malaman ang kanyang karanasan, pareho pala tayong may sakit. Kaya hindi ko matiis. Pumayag na pakasalan sila. Lihim na pagligtas. Si Hua Xiao at Jiang Zong ay magkatulad na pinagtagpo ng tadhana. Pero nalaman ko. Hindi pa alam ni Jiang Sheng ang tunay mong pagkatao. Kailan mo sasabihin sa kanya? Sinabi ko na, pero hindi siya naniniwala. Pag-usapan natin mamaya. Masyado. Kung hindi dumating si Butler Chin mismo, hindi rin kita paniniwalaan. Si Ginoong Chu ito. Pero, okay lang maghintay sandali. Bumalik kayo ni Butler Chin sa Chujiajang sa Kyoto. Maiintindihan mo rin balang araw. Aminin ko, nais kong, hindi niya alam, dahil ayokong isangkot siya sa awayan ng pamilyang Chu. Chu Xiao. Walang kasalanan. Alam mo ang kasabihang 7 kasalanan sa pag-angkin ng kayamanan. Kapag nalaman na ng lahat, nasa iyo na ang lahat ng karapatan sa mana. Hanggang dumating ang panahong iyon, wala tayong takas dito. Nakipag-ugnayan ako sa mga kumpanya kagabi. Give ng walang kwentang kumpanyang ito. Sa tingin mo ba ayos pa rin ito? Wawakasan kita ngayong araw na ito. Mahalaga pa ring magplano ng maaga. Salamat sa paalala, Ginoong Zhu. Walang problema. Ipasa sa legal department ang mga termination. Bayaran nila ang multa. Pero ipaalam mo agad sa legal department. Siguraduhing maipapaalam bawiin ang kontrata. Nakipagtulungan ang Zhu Group sa atin. Pag-isipan nila ng mabuti. Bakit sinabi ni Ginoong Zeng sa kanila? Buong-buo ang pakikipagtulungan ni Joe. Sila ang unang nagtaksil sa atin. Kung malaman man nila, hindi na muling magdeterminate si HN. Hindi ba't mas mabuting hindi i-terminate? Mabagsik si Jiang Ruzo nitong mga nakaraang araw. Paano sumigaw ang doktor? Si Bailu ang tagapangulo. Bakit ka nandito? Ako ang tagapangulo. Putang ina, galit ka pa rin sa akin. Hindi mo ba naisip ang laking gulo ng siramong kumpanya ang haharapin? Wala ka doon. Dapat nakuha mo na ang balitang tinapos ng kabila ang kontrata. Sinabi ko lang na. Gagaw ka. Mamara ka. Magmura ka. Murahin mo. Anong make-up suot ko? Kapag minura mo ako ulit, sasabihin ko kay tatay na sabihin kay Mr. Shu Xiao ka. Nakikita ko paano sumigaw. Sino sumigaw? Kahapon pa kita sinabihan, wala ka ng pagkakataon para maging asawa ko. Ang tanging paraan mo na ngayon ay maging ina ko. Ha.
Huwag kang mag-alala. Maging mahinahon ako. Asawa. Napakalaso ni Kaija na tao. Kung magpapatuloy kang makipag-away, baka mahuli ako ni Kaija. Ay demanda si Chukyu sa sinadyang pagpatay. Asawa. Tigil na ang away. Kay, marami na akong nasabi sa'yo. Umuwi ka na. Maniwala ka man o hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Patay na ito. Ayaw mo sa kumpanyang to, di ba? Makikiraan po. Kanina lang. Nag-anunsyo si Ezu ng kasunduan sa paghahanap. HMPH. Ugnayan ng pamilya Kai at Joe. Isang tawag lang ang kailangan. Agad babagsak ang Joe family. Sinusumpa ko. Magkaaway ang pamilya Kai at Zing. Hoy, Guru Joe. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mo pang manatili sa Haicheng, gusto kong panatilihin ang kumpanya mo. Ang sirang bahay na to parang asong di makagalaw. Bola-bola ang isda with tuyong karne. Ha 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 ha. Huwag kang magsalita ng kabalbala, wala akong silbi. Lumabas ka na. Hintayin mo ako. Anong gagawin natin? Hindi natin kaaway ang pamilya kay Baofa. Mahal. Kahit anong mangyari, ako ang unang haharap para sa'yo. Ang hirap magkaroon ng malapit na tao. Ikaw pa ang naging sagabal sa pagkakataong ito. Ano ang nangyayari? Mr. Zhang, tumawag ang pulis. Sabi malapit sa kumpanya ang ina mo, na aksidente at dinala sa ospital. Ano? Dadalhin kita sa ospital. Walang sasakyang magagamit. Ikaw na ang pumunta. Nanay. Sino bang bulagang yan? Maganda ka naman palang magpakabaliw sa kin. Halika pare, tulungan na kita. Tumigil ka. Iwanan mo yan sakin. Mahal, ayos ka lang ba? Pasensya na Dok, ako si Jayang Roxu. Yung nasa koma ang nanay ko. Kumusta na siya ngayon? Huwag kang mabahala mahal. Nasa ospital tayo. Sino ba ako? Kayong dalawa pala ang kilalang tao. Isa ang pinakawalang kwenta sa lungsod. Isa naman ang pinakawalang utang na loob. Ikaw lang ang makakapagkulong sa pamilya mo. Tigilan mo ang kalokohan. Wala akong nakikitang koma dito. Bilang doktor, huwag kang magmadali sa pagtulong. May sasabihin ako sa'yo. Paano kung may mamatay? Isa kang walang silbing tao. Anong karapatan mo para kausapin ako? Ikaw. Nakataya ang buhay. Tulungan niyo kami agad. Malubha ang tama ng ina mo. Wala na sa malay nung dinala dito. Pero ano magagawa natin? Punong-puno na ang operating room. Kahit operahan ina mo, pila ang proseso. Kumilos ka na agad. Bukas.
Nagbibiro ka ba? Tingnan mo ang walang laman na operahan. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Bitiwan mo. Ano ka ba? Huwag mo akong sigawan. Sinasabi ko sa'yo, sa ospital na to, wala kang karapatan. Sinabi ko na, kahit nagsinungaling ako, katulong, wala na ang angkandyang. Kayong dalawa na lang. Isang basura at babae. Anong magagawa niyo sa akin? Bilang doktor, nang aapi ng mahina takot sa makapangyarihan, matigas ang ulo. Ang laking doktor ka, gamutin niyo na agad. Kung magpapalipas ka pa, mamamatay ako. May darating, may gulo dito. Ilabas siya rito. Huwag mong saktan ang asawa ko. Binugbog mo ang asawa ko. Bubugbugin ko ang asawa mo at mamamatay siya. Ako ay umaasa sa pagkumpleto. Hindi lang basta pagbugbog sa asawa mo. Papahirapan kita hanggang mamatay dito. Ang tiyo ko ay isa sa mga nakakasalubong. May kakayahan ka. Nakikipaglaro ka sa akin. Lumayas ka sa harap ko. CJ. Pinilit siya ng mga taong ito hanggang Pangalawang trabaho, paano? Baka hindi mo kayanin. Kumusta? Si Guanjia. Nasa Haicheng First Hospital ako ngayon. Bilhin mo ang ospital na ito ngayon. Tawagin mo agad ang diyan dito sa akin. Gusto kong makita. Dito sa ospital, ang Vice Presidente ang may huling salita. Ang diyan ang may huling salita. Oh, ayos ka lang ba? Sino ang tinawag mo? Malalaman mo mamaya. Asawa. Nangako ka sa akin kanina kahit anong mangyari. Pwede mo ba akong bigyan ng tsansa para magpaliwanag? Ha. Narinig mo ba? Sinabi nitong lalaki na bibilhin niya ang ospital natin. Haha, gusto kong personal na pumunta ang dean. Hanggang kailan ka magpapanggap? Ano sa tingin mo ang katayuan mo? Karapat-dapat na personal na pumunta ang dean dito. Anong nangyari sa diyan? Ano nang sobrang galing dito? Sasabihin ko sa'yo sa loob ng 5 minuto. Dapat nandito siya. Lumuhod at humingi ng tawad. 5 minuto na lang. Natatakot ako. Ha. Palayasin niyo siya. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Ilagay mo ang iyong. Huwag kang tatakbo. Hayop ka, hindi kita papayagang pumunta sa kwarto. Huwag kang maglakas loob. Anong klaseng malaking tao ang inalipusta mo? Bitawan mo ako, kapitan. Mali ka ng pagkakaintindi. Ito ang kilalang walang kwentang anak ng pamilyang Jiang. Ang manugang ay hindi naman importante. Taong hindi magtatagumpay kahit sa walong buhay. Umalis ka. Natanggal ka sa trabaho. Kayo ay manatili. Hindi ko alam na nandito ang punong kumpanya. Pakiusap mag-impake pa. Huwag mo nang impakin ang mga walang kwentang bagay na ito. Puntahan mo at murahin ang biyanan ko. Sige, pupunta agad ako sa City Hospital. Makapangyarihang eksperto. Maghanda na para sa operasyon. Mabuti. Shuk Xiao. Gusto mo ba siyang makilala? Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Kahit sino pa ako. Tapat ako sa iyo. Una kang magsalita. Sa totoo lang, nung birthday party ng matanda. Nasabi ko na ang tunay kong pagkatao. Asawa. Ako ang asawang nagtatanggol sa Chu Jiangshan. Solehong tagapagmana ng Chu Group. Ikaw ba talaga ang pinakamayaman sa China? Apo ni Chu Jiangshan. Nag-iisang tagapagmana ng Chu Group. Paano ito nangyari? Kung napaka-impluensyal mo pala, bakit ka nasa Haicheng?
Paano ka naging manugang namin? Aning, tinutukso ka ng lahat. Sinasabing palamunin ka. Wala ka bang pakiramdam? 3 taon na ang nakalipas, pinatay ang nanay ko. Dati siyang anak ng kilalang pamilya sa Kyoto. Dinaya ako ng tatay ko sa pera at pagmamahal. Namatay sa looban ng pamilya. Itinuring ng tatay ko, alay ng partido. Labis akong nalungkot. Tinalikuran ang pamilya Chu, umalis sa Kyoto. Pumunta sa Haicheng. Hindi ko inakalang sa Haicheng ako mapadpad. Lasing. Nasa ospital. Nagising ako't narinig kita. Akala ko. Magkatulad tayong nagdurusa. Kaya ano ba? Kaya nangako kang pakakasalan ako. Kaya. Hindi pala matandang lalaki ang may gawa ng logo. Ikaw ba ang kumausap kay Iziu? Namatay lang ang lolo ko. Dumating ang alalay niya at lihim na kasaysayan. Dinulog ako ng testamento. Gusto nila akong maging tagapagmana ng Chu Group. Ayaw ko sanang pumayag. Pero nakikita kong pinaghihirapan mo ang kumpanya. Nagpasya akong panagutan ang responsibilidad ko. Asawa ko. Ang sinabi ko. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Wala nang mananakit sa'yo. Naguguluhan ako ngayon. Hindi ko inakalang makakapag-asawa ako ng mayaman. Alam ko. 3 taon na ang nakalipas, napilitan ako. Napilitang pakasalan ka. Respetado mo ako sa loob ng 3 taon. Minahal at pinagsikapan mo ako. Dahil dito, ako'y nahagi. Sa totoo lang, tinanggap ko na ito sa puso ko. Sa buhay ko, ikaw lang ang lalaki. Sa puso ko. Paglalaba at pagluluto lang ang alam mo. Paglilinis, ngunit hindi kita kinamumuhian. Ngunit ngayon, sinasabi mo, ikaw ang tanging tagapagmana ng Two Family Group. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Naiisip ko, sa mga mata mo ba, ang lahat ng paghihirap ko nitong 3 taon, ang aking pagsisikap ay katawa-tawa? Hindi asawa ko. Hindi kita minamaliit kailanman. Asawa. Kahit sino pa ako. Taos puso ang pagtrato ko sa'yo. Totoo ba? Ako si Chu Qiao, nanunumpa sa langit. Ang katapatan ko sa'yo ay kitang-kita ng lahat. Ang karunong gurong pili. Ginoong Qi. Halika sandali dito. Hayaang ipakilala ko. Si Ginoong Qi na tagapangasiwa. Ako ang laging kasama ng aking lolong si Chu Jiangshan, pribadong tagapangasiwa. Tagapagsalita rin ni Ginang Chu ngayon. Ginoong Qi. Ito ang aking asawa, Inang Jinger. Kumusta, tagapangasiwang Qi? Noong huli tayong nagkita. Hindi. Nais ko ring pasalamatan si Binibining Jiang sa loob ng 3 taon. Salamat sa pag-alaga ninyo sa aking amo. Kitang-kita ko ang inyong katapatan sa aking binata. Sa mga darating na araw, pakiusap ko manatili kayo sa kanya. Ahahaha. Nahuli na ba si Tio Razwi? Nahuli na, naihatid na sa presinto, ang mga ebidensyang iyon. Parurusahan ayon sa batas. Mabuti yan. Amo. May bagong balita. Tumakas ang mga nakatataas ng walang tulong. Kailangan mong magmadaling bumalik. Ano ang nangyari? Ngayon na. Ang bilis. Amo. Huwag po kayong mabahala, Ginang. Lantaran ng tax evasion ng pamilya Tsai. Nahuli na ang mga leader ng tax group. Sinisiguro ko, walang makakagalaw sa Haicheng. Alam mo ba? Huwag mag-alala, kailangang umuwi agad. Mas higpit, mas mabuti. Ngunit ang nanay ni Roxu. Umuwi ka na. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ba't ako ito? Asawa. Huwag mo akong tratuhing parang estatwa dahil lang mayaman ka. Ako ang may-ari ng sofa shop. Mahal. 3 taon na tayong kasal. Ni minsan hindi naghalik. Sa pag-alis kong ito sa Kyoto, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pwede mo ba akong halikan bago ka umalis?
Maraming tao dito. Mahirap siguro ang bahe mo sa Kyoto. Nangako ka sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Sundin ang payo ng aking asawa. Noong ikasal tayo 3 taon na ang nakalipas, hindi man tayo nakapagkasalan ng maayos. Nangangako ako sa'yo. Babalik talaga ako. Sa panahong iyon, bigyan kita ng pinakamagarang kasal sa Haicheng. Ako si Chuxiao. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. CJ, hihintayin kita.